Sa taong 1919 sa silangan ng Europa, isang Hudyo na nagngangalang Herschel ay nagsisikap na mabuhay habang nagtratrabaho bilang isang ditch digger. Ang trabaho ay hindi masyadong malaki ang kita at ang maliit na pera na nakukuha niya ay kailangan niyang gastusin sa pambili ng bagong pala dahil madalas itong masira. Iniisip ni Herschel na mahirap ang buhay hanggang sa makilala nito si Sarah habang nagrereklamo ito sa presyo ng isda sa palengke. Sinubukan niyang kausapin ang babae ngunit naiinis ito, gayunpaman hindi sumuko si Herschel at nagsumikap hanggang sa nakaipon ito para ibili ito ng magandang isda. At sa sandaling kagatin ni Sarah ang isda, tinanggap nito na sumama kay Herschel at ang dalawa ay nagsimulang gumugol ng oras ng magkasama at natuklasan na marami silang pagkakatulad. Tulad ng katotohanan na ang kanilang mga magulang ay pinatay ng mga Russian Cossacks. At madalas nilang binibisita ang paboritong lugar ni Sarah sa kakahuyan at ipinagtapat nito ang kanyang hiling sa buhay ay makabili ng sarili nilang lapida balang araw, at sinabi ni Herschel na ang pangarap nito ay subukan ang seltzer water. At pagkalipas ng ilang buwan kinasal ang dalawa, ngunit sa kasamaang palad nasira ang kanilang plano para sa isang bagong buhay nang salakayin ng mga Russian ang kanilang nayon. Walang pagkakataon na magkaroon ng hinaharap sa kanilang nayon pagkatapos naganap na masira ang lugar, kaya lumipat ang mag-asawa sa USA. Iniisip ni Herschel na ang mga Amerikano ay mabait at mas mahusay sa pakikitungo, hindi katulad ng mga Ruso. Hindi nagtagal nakakuha ito ng trabaho sa isang pabrika ng atsara kung saan kumikita ito ng isang nickel para sa bawat 10 daga na mapapatay nito. Lumipas ang mga buwan at sa sobrang pagsusumikap sa paghuli ng daga, nakabili si Herschel ng 2 libingan para magkasama ang dalawa kahit sa kamatayan. At hindi nagtagal na buntis si Sarah at ipinangako ni Herschel na magiging matatag ang kanilang anak at matagumpay. At isang araw habang hinahabol ang ilang daga, nakita ni Herschel ang kanyang sarili na napapaligiran at aksidenteng nadulas at nahulog sa isang malaking vat ng atsara. At ang masama pa nito, sa mga sandaling yun inanunsyo na isasara nila ang pabrika sa dahilan na kailangan linisin ang lugar at lahat ng vat ay sinarado at si Herschel ay naiwan sa loob. At lumipas ang 100 taon at sa taon ng 2019 ang pabrika ay inabandona mula nang isara ito, at isang araw 2 batang lalaki ang naglalaro sa lugar gamit ang isang drone na aksidenteng pumasok sa loob ng pabrika at tumama sa takip ng vat. Pumasok ang dalawa sa loob upang hanapin ito at nang matapos nilang buhatin ang takip, biglang lumitaw si Herschel na buhay at maayos. Samantala pinag-uusapan ng buong lungsod ang tungkol kay Herschel, at sa isang press conference ipinaliwanag ng mga siyentipiko kung bakit ganap na na-preserve si Herschel at tinanggap ng lahat na ito ay isang lohikal. Pagkatapos ay dinala si Herschel sa ospital para sa isang check-up at napag-alaman na nasa maayos itong kondisyon. Ngunit nang marinig nito na patay na si Sarah, tumanggi itong maniwala at naging marahas, kaya dapat nila itong atali sa stretcher. At matapos gawin ng ilang pagsusuri, sinabihan si Herschel na mayroon siyang isang inapo na nakatira sa Brooklyn at tinanggap na sunduin siya. At makalipas ang ilang sandali, nakilala ni Herschel ang kanyang apo sa tuhod na si Ben na halos kamukha niya. Niyakap nila ang isa't isa nang napagtanto nila na pareho pa silang may kamag-anak. Pagkatapos ay lumabas si Herschel sa gusali at nabigla sa unang pagkakataon nang makita nito ang lungsod at nagulat kung papaano nagbago ang mundo. Nang pumara si Ben ng taxi, nagulat si Herschel sa una at naisip na kailangan nitong lumaban, ngunit mabilis siyang ginabayan ni Ben na sumakay sa sasakyan. At nang marating nila ang apartment ni Ben, mas nabigla si Herschel, at si Ben ay isang middle class, ngunit tingin ni Herschel na ang kanyang apo sa tuhod ay nabubuhay ng marangya, lalo na nang marinig nito na mayroon itong 15 na pares ng medyas. Inimbitahan siya ni Ben na manatili hanggat kailan nito gusto at nag-alok ito ng maiinom kay Herschel na ikinagulat nito at sinabing mas gusto nito ang seltzer water. Mayroon makina sa kusina upang gawin ito at ginabayan ni Ben si Herschel upang pindutin ang buton na ikinatuwa ng matanda. At pagkatapos ay natikman niya ito sa unang pagkakataon na labis na nagpasaya kay Herschel. Habang nagpatugtog si Ben ng lumang kanta at pagkatapos ng ilang pag-aatubili, sumali si Herschel sa isang sayaw upang magsaya. Samantala nagpalipas sila ng oras sa labas ng lungsod at sinubukan ang lahat ng pagkain at teknolohiya. Nalito si Herschel sa isang hipster at laking gulat nang makita nito ang magkakaibang lahi na magkasintahan sa paligid. At nang bumalik sila sa apartment, tinanong ni Herschel si Ben kung ano ang trabaho nito at inaakalang isa itong doktor o abogado. Gayunpaman, si Ben ay isang freelance app developer at kinuha nito ang kanyang tablet upang ipakita kay Herschel kung papaano gumagana ang kanyang imbensyon.
At sa lumipas na 5 taon si Ben ay nagtratrabaho sa isang app na tinatawag na BookBop, isang serbisyo na sumusuri sa etika ng isang kumpanya kapag bumibili ng kanilang produkto. Hindi pa ito pinapadala ni Ben sa sinumang potensyal na mamumuhunan dahil hindi pa ito handa at nababaliw pa rin ito sa ibang detalye tulad ng kulay ng logo. Biglang tinanong ni Herschel si Ben kung ang lalaki sa poster ni David Bowie ay ang kanyang ama. At nang sinabi ni Ben na hindi nagtataka si Herschel kung bakit wala itong nakikitang mga larawan ng pamilya kahit saan. Naglabas si Ben ng isang lumang album ng larawan ng pamilya na labis na nagpa-emosyonal kay Herschel. At pagkatapos na makita ang larawan ni Sarah nalaman nitong lalaki ang kanyang anak. At pagkatapos ay nakita nito ang isang larawan at tinanong si Ben tungkol sa kanyang magulang. Hindi naging komportable si Ben at ipinaliwanag na pumanaw na ang mga ito sa isang aksidente. Sinabi ni Herschel na dapat silang pumunta sa sementeryo upang ipagdasal ang kanilang kaluluwa at muli hindi naging komportable si Ben at ipinaliwanag na hindi siya isang relihiyosong tao na ikinadismaya ni Herschel. At dahil nakaramdam ng hindi maganda sa matanda dinala ni Ben si Herschel upang makita ang libingan ng pamilya ngunit si Herschel ay nadismaya nang matuklasan nito na ang sementeryo ay nawasak. Hindi nito mapigilan na umiyak sa tabi ng lapida ni Sarah at nagsimulang magdasal para sa kanya at hiniling kay Ben na samahan siya. Gayunpaman mas gusto ni Ben na tignan ang kanyang telepono at sa mga sandaling yun dumating ang ilang manggagawa upang maglagay ng isang billboard ng Russian vodka sa ibabaw mismo ng mga libingan. At nang makita ang salitang vodka inisip ni Herschel na ginagawa ito ng Cossack na sumira sa kanyang tahanan na ikinagalit nito at hinarap ang mga trabahador at hiniling na ihinto ito. At malinaw na hindi siya pinansin na mas lalong ikinagalit nito at nauwi ito sa pag-atake niya sa mga lalaki. Napatumba niya ang ilan sa mga ito ngunit hindi nagtagal na palibutan siya at nang sinubukan ni Ben na pigilan sila na suntok ito sa mukha. At ang insidenteng ito ay nauwi sa pag-aresto sa dalawa at kailangan gumastos ni Ben ng malaking halaga ng pera para piyansahan sila. At nang makabalik sila sa apartment iginiit ni Herschel na gusto nitong tanggalin ang billboard at nagtalo ang dalawa at pinapahiwatig ni Herschel na si Ben ay isang duwag na inaantala ang paglabas nito sa kanyang app sa pamamagitan ng paggawa ng dahilan. At dahil nasaktan nagpadala si Ben ng ilang email at nagulat nang makita ang posibleng investor na humihiling ng isang pulong. At pagkaraan ng ilang araw pumunta si Ben upang makipagkita sa investors ngunit tinanggihan siya at gusto nila ang imbensyon ni Ben gayunpaman ang criminal record ni Ben ay nasa internet at gumawa ito ng pangit na imahe upang kumatawan sa isang app na batay sa etika sa likod ng mga negosyante. At pag-uwi nito sinisi ni Ben si Herschel sa pagpapahirap sa buhay nito at hindi naunawaan ni Herschel ang mga ideya ni Ben at sinabi niyang dapat silang magsimula ng negosyo ng atsara. Nalabis na ikinagalit ni Ben at sinabi niyang ikakahiya ito ni Sarah sa panahon na yun sinabi din ito na madali lang kay Herschel na magsalita ngunit wala itong magagawa sa modernong mundo kung wala si Ben. At dahil nasaktan sa mga narinig na numpa si Herschel na magtatayo ng isang imperyo ng atsara nang walang anumang tulong at ipinagmalaki ang kanyang mga yumaong kamag-anak sa pamamagitan ng pagtanggal sa billboard. At bago umalis sinabi ni Herschel kay Ben na kahihiyan nito sa pangalan ng pamilya at pagkatapos nun pumunta si Herschel sa grocery store para bumili ng mga pipino ngunit masyadong mahal ang mga ito. At habang nag-iisip ng kung ano-ano napansin niya na ang basurahan sa labas ay may pipino sa loob nito at mabilis niya itong kinuha at nakaisip ng isang ideya. Nagsimula din itong maghanap sa lahat ng basurahan sa lungsod at kumuha ng ilang garapon asin at iba't ibang bagay upang gumawa ng kanyang sariling cart. Inilagay nito ang mga pipino sa garapon at hinayaan na maulanan nito at sa huli nakagawa ng atsara. At lumipas ang araw gumawa si Herschel ng stante sa gilid ng kalsada at dalawang lalaki ang naakit sa kanyang produkto dahil ito ay lokal at natural at napakamura. Natuwa rin sila sa kakaibang ugali ni Herschel tulad ng katotohanan na gusto niyang ibalik ng mga customer ang garapon at ginagawa niya ito upang makatipid ng pera ngunit sa palagay ng dalawa na pala kaibigan nito at nagpa siya na gumawa ng isang video para sa social media. At hindi nagtagal naging viral ang atsara ni Herschel at lumabas ito sa lahat ng balita at social media habang dinadayo ito ng mga tao mula sa buong Brooklyn upang bilhin ang kanyang produkto. Nakita ni Ben ang balita tungkol sa tagumpay ni Herschel at nagselos ito lalo na dahil nahihirapan ito makaisip ng magagandang ideya para sa kanyang bagong app. Ang selos na ito ay nagpapait sa kanya kaya nang marinig nito kung papaano ginawa ni Herschel ang atsara tumawag si Ben sa Departamento ng Kalusugan at nagsampa ng reklamo. At binanggit na si Herschel ay gumagamit ng mga produkto mula sa basurahan.
At lumipas ang ilang sandali dumating ang departamento sa stante ni Herschel upang ipasara ito at kailangan magbayad ni Herschel ng $12,000. Hindi alam ng lalaki kung papaano magpapatuloy kaya ang kanyang dalawang unang customer ay pinayuhan siya na kunin silang intern para sa libreng serbisyo. Inihambing ito ni Herschel sa pang-aalipin ngunit nagustuhan pa rin ito ang ideya. At sa interview tinawag nito ang mga intern sa parke kung saan siya nakatira at pinag-usapan nila ang kanilang mga karanasan at kakayahan ngunit tumuon lamang si Herschel sa pagtiyak na malakas sila para magtrabaho. At nang makapili ito ng ilang intern itinuro ni Herschel sa kanila ang lahat ng alam niya tungkol sa atsara at sa tulong nila nagawa nila ang wastong etikal na pamamaraan at naaprubahan sila ng Departamento ng Kalusugan. Tinulungan din siya ng mga intern na magbenta ng atsara sa mas malaking market at mabilis na bumalik ang negosyo. Hindi nagtagal kumita si Herschel ng sapat para bilhin ang billboard at ibinaba ito at inutusan din ito ang kanyang mga empleyado na maglinis sa sementeryo. Samantala masakit na napansin ni Ben na muling nagtagumpay si Herschel at ang mga investor na tumalikod sa kanya ay interesado na ngayon na mamuhunan sa negosyo ng atsara. Pinanood din ito ang mga lumang video ng kanyang graduation at nakita kung papaano siya binigyan ng pera ng kanyang magulang upang simulan ang kanyang negosyo ngunit lalo itong nasaktan. At sa mga sandaling yun dumating si Herschel sa apartment ni Ben upang ipakita ang patunay sa kanyang tagumpay. At sinabing gusto nitong tulungan si Ben dahil sa huli silang dalawa ay pamilya pa rin. At nang tumanggi si Ben sinabi ni Herschel na mas tanga ito kaysa sa mga polish na medyo tanga. Napagtanto ni Ben na si Herschel ay maraming mga lumang ideya na hindi sinasadya at hinamon na gumawa ito ng sarili niyang Twitter account. At sa kinagabihan sa tulong ng isang intern ang tweet si Herschel ng mga kontrobersyal na pahayag tungkol sa kababaihan relihiyon at sa queer na komunidad. At sa sumunod na umaga pinalibutan ng mga galit na tao ang tindahan ni Herschel at nagproprotesta laban sa mga ideya ni Herschel at hinimok ang lahat na i-boycott ang kanyang negosyo ng atsara. At kahit ang kanyang mga intern ay huminto sa trabaho at sumali sa protesta at kahit pagtapos nito nanatiling matatag si Herschel sa kanyang opinyon at sa lalong madaling panahon ay nakakuha ito ng maraming suporta mula sa mga konserbatibong grupo na tinitignan siya bilang isang icon ng malayang pananalita. At dahil sa mga ito patuloy na naging matagumpay si Herschel at lumabas pa ito sa pinakakilalang TV show at tinuring siyang isang bayani at nang nakita ito ni Ben mas lumaki ang kanyang hinanakit. At isang araw napili si Herschel na humarap sa isang debate sa isang propesor ng kolehiyo sa paksa ng etika. Gumawa ito ng maraming nakakakilabot na pahayag tungkol sa kababaihan ngunit inisip ng publiko na matapang ito at gusto siya ng mga ito tumakbo para sa opisina. Ngunit mula sa mga madla isang nakahod na si Ben ay nagtanong sa kanya tungkol sa Kristyanismo at sinabi ni Herschel na ang Birheng Maria ay inimbento lamang ang Kristyanismo upang itago ang kanyang ginawang karumihan at tinawag na tulala ang lahat ng naniniwala kay Jesus. At dahil sa komentong ito tumalikod ang mga tagahanga ni Herschel at nagsimulang habulin siya sa lansangan ng New York kaya kailangan magtago ni Herschel sa isang eskinita upang iligtas ang kanyang buhay. At sa gabing yun nakita ni Herschel ang isang balita tungkol sa protesta na nangyayari sa buong Amerika para e-boycott siya at ang masaklap pahinukay ng awtoridad ang kanyang nakaraan para i-deport siya pabalik sa Eastern Europe. At dahil hindi mahanap ang mga papeles para sa pagdating ni Herschel sa bansa may dahilan ang awtoridad para bawiin ang kanyang citizenship. At idineklarang iligal na pugante si Herschel at hinihiling sa mga tao na iulat sa pulisya kapag nakita ito. At dahil walang pupuntahan pumunta si Herschel kay Ben para humingi ng tulong sa pamamagitan ng pagpasok nito sa kanyang apartment. At ayaw na nitong bumalik sa Europe at mas magiging masaya ito kung pupunta siya sa Canada at magsimula ng negosyo doon. Sa una hindi pumayag si Ben ngunit nagbago ang isip nito nang nangako si Herschel na hindi na ito makikipag-ugnayan sa kanya pagkatapos ng pabor na ito. Ang dalawa ay nagtungo sa hangganan ng Canadian border at ngayon ay dapat silang maglakad sa kakahuyan upang ilegal na makapasok sa bansa. At sa kanilang paglalakbay hindi sinasadyang nasugatan ni Ben ang kanyang palad at pinunit ni Herschel ang piraso ng kanyang damit upang takpan ang sugat. At sa gabi niyakap ni Herschel si Ben para panatilihin itong mainit at napagtanto ni Ben na masaya ito sa mga oras na kasama niya si Herschel at hindi nag-aalala tungkol sa negosyo. At sa kinaumagahan narating nila ang dulo ng border ngunit kailangan na magtago mula sa mga patrol. At habang naghintay sa mga gwardya na umalis nakaramdam ng konsensya si Ben kay Herschel at ipinagtapat na siya ang nag-boycott sa negosyo ni Herschel ng maraming beses. At umaasa itong papatawarin siya nito ngunit sa halip sinuntok siya nito sa mukha at nang mawala nito ng malay.
Ang kaguluhan ay kumuha sa atensyon ng mga opisyal kaya tumakbo si Herschel dala ang bag ni Ben at nang makita nito ang isang razor nakaisip ito ng isang ideya at inahit nito ang kanyang balbas at nagpalit ng damit at tumawid sa border gamit ang ID ni Ben. Pagkatapos ay inaresto ng mga opisyal si Ben sa pag-iisip na siya si Herschel at pagkatapos si Ben ay inilagay sa paglilitis ngunit ang kanyang kaso ay itinuturing na isang biro nang subukan ng isang abogado na i-claim na hindi ito si Herschel. Si Ben ay pinadala sa Eastern Europe kung saan nilalamig ito at nag-iisa sa isang bayan na puno ng mga estranghero na hindi nagsasalita ng Ingles. At kalaunan nakita nito ang isang lalaki na nakakaintindi ng konti at habang hindi natutuwa si Ben wala itong pagpipilian kundi manatili doon. Samantala malungkot si Herschel dahil wala na siyang pamilya pumunta ito sa apartment ni Ben at tinignan ang larawan ng pamilya kung saan nahulog ang isang papel. Nakita ito ni Herschel at natuklasan ang isang drawing na ginawa ni Ben noong ito ay bata pa at tinawag silang Bob at Bop at doon napagtanto ni Herschel na noon pa ay gusto ni Ben na parangalan ang kanyang magulang. At balik sa Europe si Ben ay tinanong ng isang lalaki na sumama sa kanila sa panalangin dahil kulang sila ng isa para sa tradisyonal na ritual. Tinanggap ni Ben ang alok at naging emosyonal nang marinig nito ang panalangin na nagbibigay galang sa mga namatay na miyembro ng pamilya. Nang biglang lumitaw si Herschel sa harap ni Ben at humingi ng tawad sa kanyang ginawa at sinabing si Ben ang eksaktong gusto niyang maging inapo at dapat na ipagmalaki siya ng kanyang magulang. Humingi din ng tawad si Ben pagkatapos nilang magkasundo at pumunta sila sa paboritong lugar ni Sarah na hindi na kasing ganda ng dati at sumang-ayon na ang kanilang susunod na negosyo ay dapat gagawin nila ng magkasama bilang isang pamilya. Salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ito huwag kakalimutan mag-like at subscribe para sa mga bagong movie recap.